Napapansin mo ba? Sa trabaho, sa kaibigan, o kahit sa pamilya, kapag palagi kang available, parang hindi ka pinapansin. Pero kapag tumigil ka sa kakasuyo, biglang sila ang lumalapit. Hindi ito coincidence. May paraan kung paano natin kayang gawing pagnanasa ang dating pagtanggi. Ang sekreto, hindi pagsisigaw, hindi pangungumbinsi, kundi tahimik na pagkilos at ang paggamit ng isang psychological na sandata, ang inverse psychology. Kapag alam mong gamitin ito, kahit sino, kahit anong sistema, kayang baliktarin. Ang inverse psychology ay simpleng ideya. Kapag sinabi mo sa isang tao na huwag nilang gawin ang isang bagay, mas lalo nilang gustong gawin ito. Hindi ito aksidente, ito ay bahagi ng kung paano gumagana ang isipan ng tao. May likas tayong pangangailangan na patunayan na tayo ang may kontrol sa sarili nating mga desisyon. Kaya kapag naramdaman nating pinipigilan tayo, kahit hindi sinasadya, nabubuo ang matinding desire na labanan ito. Dito pumapasok ang inverse psychology. Hindi ito tungkol sa pagsisinungaling. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung paano nagre-react ang mga tao kapag pakiramdam nila ay inaagawan sila ng kalayaan. Sa pamamagitan ng tamang paggamit nito, nagkakaroon ka ng kapangyarihang paikutin ang mga emosyon ng ibang tao. Hindi para manipulahin, kundi para ipakita sa kanila kung ano talaga ang nawawala sa kanila kapag iniwan ka nila. Kapag tinanggihan ka, ang unang reaksyon mo ay malamang masaktan. May iwasan ba yon? Hindi. Natural lang na makaramdam ng sakit kapag may hindi natutuloy o may pagkakataon na hindi napupunta sa'yo. Pero ang tunay na tanong, paano mo tatanggapin ang pagtanggi? Ano ang gagawin mo pagkatapos ng sakit? Kadalasan, tinatanggap natin ang pagtanggi bilang isang uri ng kabiguan. Pero may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito at mas malaking pagkakataon para sa'yo na magbago ang pananaw ng ibang tao tungkol sa'yo. Sa likod ng pagtanggi ay isang mekanismo na natural sa ating isipan, ang prinsipyo ng scarcity o kakulangan. Nais ng utak ng tao na makuha ang mga bagay na mahirap makuha o hindi agad-agad available. Kapag ikaw ay tinanggihan, hindi ito agad nagiging katapusan ng lahat. Sa halip, binibigyan ka nito ng isang pagkakataon na maging mas kaakit-akit sa mata ng iba. Bakit? Dahil habang ikaw ay tinatanggihan, nagiging mas mahalaga ka sa kanilang isipan. Kasi nga, hindi nila ikaw agad-agad makukuha. Hindi ba't mas pinahalaga natin ang mga bagay na mahirap makuha? Ganon din ang nangyayari sa tao. Kapag nakita nilang hindi ka basta-basta magpapadala sa kanilang desisyon, nagsisimula silang magtanong, bakit parang hindi siya naapektuhan? Ang simpleng pagtanggap sa pagtanggi nang hindi pinapakita ang sakit ay isang uri ng lakas na hindi nila kayang baliwalain. Isa sa mga pinakamalaking sikreto sa likod ng pagtanggi ay ang pagkakaroon ng self-control. Kapag tinanggap mo ang pagtanggi ng may dignidad, pinapakita mong hindi ka umaasa. Hindi mo kailangan ng pag-aproba o approval ng ibang tao para magpatuloy ang buhay mo. Ang ganitong klaseng reaksyon ay nagpapakita ng matinding emotional na kalusugan at pagkatao. Hindi mo ipinapakita na sugatan ka, kundi ipinapakita mong buo ka pa rin at ang hindi nila makuha mula sa'yo ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa iyong presensya. At dito pumapasok ang isang mahalagang bahagi, ang pagpapakita ng iyong halaga sa isang paraan na hindi mo kailangan pilitin. Kapag ang tao ay nakikita kang hindi nasaktan o naapektuhan ng pagtanggi, ang tingin nila sa'yo ay mataas. Kung dati ay wala silang interes, ngayon ay nagsisimula silang mag-isip kung bakit ikaw ay mukhang maligaya, buo at hindi nagmamadali. Hindi nila naiisip na ang iyong kaligayahan at tiwala sa sarili ay hindi nakadepende sa kanilang opinyon o desisyon. Dahil dito, nagkakaroon sila ng pagnanais na mapansin ka muli. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil nagsimula silang maghahanap ng dahilan kung bakit ikaw ay hindi kagaya ng ibang tao na mabilis mawalan ng tiwala sa sarili kapag tinanggihan. Isa pang bagay na malalim na nangyayari sa likod ng pagtanggi ay ang kalayaan ng desisyon. Kapag tinanggihan ka, nagiging bahagi ka ng isang natural na proseso kung saan ang desisyon ng isang tao ay nagiging mas malalim at mas kuminang. Ang desisyon na hindi ka tanggapin ay nagiging mas malakas sa kanilang isipan at sa halip na mawala ka sa kanilang alaala, mas lumalakas ang kanilang interes. Kung tutuusin, ang pagtanggi ay may kapangyarihang bumalik sa'yo at kapag hindi ka nagpumilit,
Nagsisimula nilang makita ang iyong halaga na hindi nila dati nakikita. Ang pagtanggi kapag hindi tinanggap ng magaan ay maaaring maging trigger para sa isang mas malalim na koneksyon. Hindi ang pagtanggi mismo ang nagiging sanhi ng pagkakahiwalay, kundi ang reaksyon mo sa pagtanggi. Kung ang reaksyon mo ay mapanuri, kalmado at puno ng dignidad, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na mas lalo pang makita ng ibang tao ang iyong tunay na halaga. Kaya hindi mo kailangan maging malungkot o mawala ng gana sa buhay kapag tinanggihan ka. Sa halip, gamitin mo ang pagkakataon para maging mas independent at mas self-assured. Kapag ipinakita mo na ikaw ay buo, mas tataas ang value mo sa mata ng iba. Kapag ang isang tao ay biglang bumitaw, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paninindigan, may kakaibang reaksyong nangyayari sa isipan ng taong naiwan. Hindi ito laging halata, pero tiyak na nangyayari. Sa sandaling iyon ng katahimikan, ang utak ay nagsisimulang maghanap ng paliwanag. Kasi hindi ka sumunod sa inaasahang reaksyon. Hindi mo ipinakitang nasaktan ka. Hindi ka naghabol, hindi ka nagtangkang kumbinsihin, at doon nagsisimula ang pagputok ng mga tanong sa loob ng isipan nila. Bakit parang hindi siya naapektuhan? Bakit hindi siya nagtanong kung bakit? Bakit parang tuloy-tuloy lang ang buhay niya? Ang mga tanong na yan ay hindi lang basta curiosity. Iyan ang simula ng pagkawala ng kontrol nila sa sitwasyon. Dahil sanay tayong mga tao na ang pagtanggi ay sinusundan ng paghahabol. Sanay tayong inaasikaso, kinakalabit, kinukumbinsi. Kaya kapag may isang taong bumitaw ng tahimik pero matatag, parang may hindi kumpletong eksena. Parang may nawawalang dialogue. At ang kakulangan na yon ay nagiging puwersa sa isip ng naiwan. Sa halip na ikaw ang habol ng emosyon, sila na ngayon ang nilalaro ng isip nila. Hindi dahil sinabi mo ang mga dapat nilang maramdaman, kundi dahil pinili mong huwag magsalita. Ang hindi mo paghabol ay nagiging puwersang emosyonal. Ang hindi mo pagpapaliwanag ay lumilikha ng espasyong punong-puno ng tanong. At sa mundo ng emosyon, walang mas nakakabaliw kaysa sa mga tanong na walang sagot. Ang malakas na pagbitaw ay hindi pagsuko. Ito ay desisyon. At kapag ang desisyon ay ginawa ng may buong kumpiyansa, may naiibang bigat ito sa isipan ng iba. Ipinaparamdam nito na hindi ka nagbitiw dahil wala kang magawa, kundi dahil alam mong mas makapangyarihan ang pag-alis kaysa sa pananatiling hindi pinahahalagahan. Sa ganitong uri ng bitaw, hindi ikaw ang nagmamakaawa para mapansin. Sila ang biglang nakadarama ng kawalan. Hindi mo ito pinilit, hindi mo ito pinlano, pero kusa itong lumilitaw dahil may halaga kang ipinakita nang hindi mo kailangang ipagsigawan. Ang utak ng tao ay programmed na mag-react sa kawalan. At kapag ang pagkawala ay hindi sinabayan ng galit o drama, mas matindi ang epekto nito. Kasi ang inaasahan ng isipan ay laban, pagtutol, emosyon. Pero kapag ang tinanggap nila ay katahimikan at dignidad, may cognitive dissonance, may conflict sa utak nila. Alam nilang ikaw ang iniwan, pero bakit parang ikaw pa rin ang panatag? At sa gitna ng conflict na yan, unti-unti silang naaakit, hindi sa kung sino ka dati, kundi sa kung paano mo hinawakan ang sitwasyon. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap, hindi ito scripted na kilos. Ito ay bunga ng malalim na pag-unawa sa sariling halaga. Ang taong marunong bumitaw ng may dignidad ay nagpaparamdam na kaya niyang mawala at manatiling buo. At sa mata ng iba, yan ang pinakakaakit-akit, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng pagtanggi. Ang ganitong lakas ay bihira, at ang bihira ay laging pinag-iisipan, at ang pinag-iisipan ay nagsisimula ng gustuhin. Hindi lang ito sa love life gumagana, sa trabaho, sa kaibigan, sa pamilya. Kapag ikaw ay tinanggihan o hindi pinapansin, pwede mong gamitin ang parehong prinsipyo. Halimbawa, sa isang oportunidad na hindi ka napili, kaysa maghabol, mas epektibo kung ipapakita mong ayos lang sa'yo. Kapag tumanggi ang kliyente sa serbisyo mo, hindi mo kailangang kumbinsihin agad. Mas makapangyarihan kung ipapakita mong hindi mo ikinamatay ang pagtanggi nila. Hindi mo kailangang sabihin, magbabago rin ang isip mo. Hindi, mas makapangyarihan kung wala kang sasabihin. Ang pagkawala mo, ang pananatiling abala mo sa sarili mong mundo ay isang senyales na hindi sila ang sentro ng buhay mo. At diyan nagkakaroon ng value ang presensya mo. Nagiging valuable ang isang bagay kapag ito ay biglang nawala, lalo na kung hindi ka nagpaliwanag. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay sandata. Sa inverse psychology, ang hindi pag-react ay isang uri ng reaksyon.
Ito ay nagpapakita ng kontrol. Sa modernong mundo kung saan lahat ay nagmamadaling ipahayag ang emosyon nila, ang katahimikan ay nagiging kakaiba. At ang kakaiba ay nagiging kaakit-akit. Ang taong hindi mo mabasa ay laging mas interesante kaysa sa taong madaling hulaan. Kaya kapag tinanggihan ka, ang pagiging unpredictable mo ay lumikha ng tanong sa isip nila. Hindi ka ba nasaktan? May iba ka bang pinagkakaabalahan? Masaya ka ba kahit wala sila? At bawat tanong ay isa ring hakbang palapit sa kanila, sa'yo. Kapag hindi mo ipinipilit ang sarili mo, ipinapakita mong alam mo ang sarili mong halaga. Hindi mo kailangan ng validation at ang ganitong klaseng presence ay bihira at ang bihira ay pinapansin. Ang inverse psychology ay hindi para ipakita na mas magaling ka. Ito ay para iparamdam na kaya mong maging masaya, magpatuloy at umunlad kahit hindi mo nakuha ang gusto mo. At sa pagpapakita ng ganong klase ng lakas, ang dating hindi ay unti-unting nagiging baka pwede pa. Hindi dahil sinubukan mong kumbinsihin sila, kundi dahil pinakita mong hindi mo kailangan ang pagpili nila para maging buo ka. Ang inverse psychology ay hindi larong pang-isipan. Ito ay disiplina ng damdamin. Hindi ito linyahan, hindi ito trick. Ito ay mindset. At ang tamang mindset ay hindi nagtatanong ng paano ko siya babalikan, kundi paano ko mapapanatili ang dignidad ko kahit hindi niya ako pinili. Sa pagbibigay ng respeto sa sarili mo, unti-unting ibinabalik sa'yo ng mundo ang atensyon na dating hindi mo nakuha. Ang dating nanliit sa'yo, mapapaisip. Hindi mo na kailangang banggitin ang pagbabago. Ipakita mo ito sa kilos, sa aura, sa pananahimik mo. At sa paggawa nito, nagiging ikaw ang taong gusto nilang makuha. Hindi dahil nagbago ang isip nila, kundi dahil nagbago ang tingin nila sa'yo. Sa dulo ng lahat, isang mahalagang katotohanan ang kailangang maunawaan. Ang pagtanggi, anuman ang anyo, personal man, professional, social o emotional, ay hindi sukatan ng iyong tunay na halaga. Hindi ito panghuling desisyon sa kung sino ka, kundi paanyaya para tuklasin mo pa ang mas matibay na bersyon ng sarili mo. Ang inverse psychology ay hindi isang taktika ng panlilinlang, kundi isang sining ng pagpipigil, ng pagkakaroon ng lakas kahit walang kasiguruhan, at ng pagpapakita ng halaga sa sarili kahit hindi ito agad kinikilala ng iba. Kapag tinanggihan ka, ang likas na tugon ay habulin, ipaliwanag ang sarili, ipilit ang iyong punto. Pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang hindi yun gawin. Sa halip, pinipili mong tahakin ang landas ng katahimikan, ng kumpiyansa, ng pagkilos ng hindi nagmamakaawa. Doon mo na ipapakita na hindi ka nakatali sa pag-aproba ng iba para maramdaman mong buo ka. At kapag ganoon ka, hindi ka madaling baliin, hindi ka basta-basta tinataboy, at hindi ka madaling kalimutan. Ang inverse psychology ay epektibo dahil tinatamaan nito ang puso ng bawat taong nagnanais ng kontrol. Pero pinapaalala nitong ikaw ang may kontrol sa sarili mo. Kapag hindi mo hinahabol ang mga bagay na tila lumalayo, mas lalo silang napapaisip kung bakit hindi mo sila kailangang habulin. Doon nagsisimula ang pagbaliktad. Doon mo binabago ang narrative. Hindi para balikan ka nila, kundi para makita nila kung sino ka talaga kapag hindi mo na sila kailangang patunayan pa. Hindi mo kailangang maging agresibo. Hindi mo kailangang maging maingay. Ang pinakamakapangyarihang anyo ng presensya ay ang tahimik na pag-angat mo habang ang iba ay abala sa paghahanap ng pansin. At sa sandaling yon, nagbabago ang dynamics. Ang dating ikaw na pilit iniiwasan, ngayon ay naiisip. Ang dati nilang hindi pinapansin, ngayon ay pinapahalagahan. Hindi dahil nagbago ka para sa kanila, kundi dahil pinili mong manatili sa kung sino ka. At yun ang hindi nila inaasahan. Kaya kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo ngayon na tila walang pumapansin, tila tinanggihan ng mundo, tandaan mong hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang makuha ang pansin ng iba. Ang kailangan mo lang ay paninindigan at pananahimik na may bigat. Huwag kang matakot sa pagtanggi. Yakapin mo ito, gamitin mo ito, at hayaang ang dating pader na humadlang sa'yo ay siya ring maging hagdanan mo paakyat. Kung naramdaman mong may saysay ang mga sinabi ko sa'yo ngayon, kung tila ba may tinamaan sa loob mo, ibig sabihin ay handa ka na. Handa ka nang gamitin ang tamang mindset. Handa ka nang patunayan sa sarili mo na hindi mo kailangang maghabol para maging karapat-dapat. Kaya kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong klaseng mindset na nakabase sa emosyon, psychology at pang-araw-araw na pakikitungo sa tao, mag-subscribe ka na sa channel na ito. I-like mo ang video, i-share mo rin sa mga taong alam mong kailangan ito ngayon.
Dahil hindi lang ito tungkol sa pagtanggi, ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan. Kapangyarihang sa'yo naman talaga mula pa noong una.